Sa umagang ito ay tayo po ay patuloy na ginagabayan ng Espiritu ng Panginoon. Maaari pong magtataka po kayo, no, sa mga nakalipas na mga linggo ay tayo po ay binibiyayaan ng Panginoon tungkol sa katuruan at experience sa banal na Espiritu ng Panginoon. Amen? Bakit kaya? Ano kaya ang dahilan? Bakit ito yung laging sinasabi sa atin ng mga nagtuturo dito na kailangan mag-rely tayo sa Espiritu ng Diyos, gamitin po natin ang lahat ng mga kaloob ng banal na Espiritu ng Diyos at kailangan makita sa atin ang bunga ng banal na Espiritu. Amen? Bakit kaya? No? Kasi ang sabing ganoon, sabi nga kanina sa prayer natin, it's not by might nor by our own power, but by the Spirit of the Lord. Amen ba? It's not us, hindi po tayo, hindi po yung sarili nating kalakasan para tayo magtagumpay, kundi we can rely and we can relate our lives sa ating pong banal na Espiritu ng Panginoon. Amen? So ngayong umagang ito ay dadako din po tayo, no, sa patungkol sa banal na Espiritu ng Diyos. Tayo po ay laging pinapatnubayan, tayo po ay ginagabayan ng banal na Espiritu ng Panginoon. Ang ating pong title ng ating pong topic this morning is being led by the Holy Spirit. Yan. Maaaring sinasabi niyo, alam ko na yan. Nabaptize na nga ako ng Holy Spirit Di ba? Alam niyo, yung being led by the Holy Spirit is an everyday experience, not once or twice, but every day. Sabi mo, every day. Araw-araw po, dapat po ay tayo po ay laging ginagabayan at tayo po ay pinapatnubayan ng banal na Espiritu ng Panginoon. Amen ba? Meron bang mga bagay sa buhay ninyo na minsan naiinip tayo, sinasabi natin, Lord, ang tagal naman yung answered prayer ko. Diba? O kaya meron tayong pupuntahan, parang sinasabi na, parang naliligaw ako Diba? Pero sinasabi sa iyo ng Diyos na okay lang yan kasi meron akong plano para sa iyo. Amen? O kaya naman, minsan meron sinasabi sa atin o meron tayong napupuna, parang yung direksyon ko ngayon parang malabo yata yung direksyon, parang ang layo-layo ko na, hindi ko pa makita yung pag-asang nakikita ko, di ba? So there is always prompting o yung bugso, no, ng pagsasabi ng banal na Espiritu sa puso natin, no? Nililid tayo ng banal na Espiritu ng Diyos kung saan tayo dako pupunta, ano ang gagawin natin, at ano ang ating magiging desisyon sa araw na ito. Amen ba? We need the leading of God's Spirit sa ating pong buhay. Sa every moment, sa lahat ng panahon ng ating buhay, kailangan po natin ng gabay ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen. So ngayong umagang ito ay nais ko rin pong buksan po natin ang ating Biblia sa John chapter 14, no? Verse 26. Ang sabi po doon, the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all that I had said to you. Ang sabi po ng Panginoong Jesucristo, bago po siya, pinagbilinan niya po yung kanyang mga disciples at siya po ay nagpapaalam na pag daw po siya ay pumunta na sa langit at siya iupo sa kanang trono ng Diyos, ay sabing ganoon, hindi ho tayo iiwan na mga orphans. So hindi tayong iiwan ng Diyos o ng Panginoong Jesucristo na mga ulila. Pero ang sabi niya, padadala niya yung ating patnubay, which is the Holy Spirit, upang sa ganon, sabi ganon, upang turuan tayo sa lahat ng bagay. Sabihin nyo, sa lahat ng bagay. Okay, yung lahat diyan, ang ibig sabihin niyan, all. Tama po ba? Lahat. Ano yung lahat? Ano yung kasama dun sa lahat? Okay? Yung ating, pamumuhay bilang Kristiyano, yung ating pamumuhay sa ating pong trabaho, yung pamumuhay nating may relasyon tayo sa ating pamilya,
patungkol sa ating finances, ano pa? Sa ating mga sakit at karamdaman, ano pa? Sa lahat, sabihin natin, sa lahat. The Holy Spirit will teach us in all things and bring to your remembrance all that I have said to you. Sabi ganon. At ang maganda po dito, ang banal na Espiritu ng Diyos ay lagi magpapaalala sa atin ng mga commandments, ng mga turo ng ating Panginoong Hesukristo. Maaring yung iba, no, sinasabi, meron na akong may lapses na yung aking memory, no? Pero alam nyo, ang Holy Spirit, lagi niyang papaalala sa atin yung kanyang mga pangako. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Yan. Wala po sa edad yan, no? Yung mga lapses natin, di ba? Sabi nga the Holy Spirit will always bring to your remembrance everything that Jesus said. Amen po ba? So, isa pong maganda din sinabi doon, no? Na tayo po, no, ay mga Kristiyano ay lumalakad lagi, no? We walk by the Spirit of the Lord. Ito po ay makikita po natin sa Galatians 5:16. Ang sabi po ni Pablo, upang daw tayo po ay patuloy na makalakad sa kalooban ng Panginoon, we need to walk in the Spirit of the Lord. We walk by the Spirit of God. Sabi ganon, walk by the Spirit and you will not carry out the desire of the flesh. The Holy Spirit will empower us to resist sin and obey God. Amen ba? Kapag tayo ay lumalakad ng kasama ang banal na Espiritu, sabi ganoon hindi po natin magagawa kung ano yung nais ng sarili natin, kundi we can resist, and God has given us power and empower us to avoid sin and obeying God. So, tayo iiwas ng Diyos sa kasalanan at tayo ay bibigyan ng kapangyarihan upang masunod natin ang kalooban ng ating Panginoon. Amen po ba? So, we need to walk by the Spirit. Sabi natin, we need to walk by the Spirit. So, sabi ko nga kanina, no? So, ang ating pong buhay, since na po ang ating buhay pinagkaloob po natin sa Kanya, ang sabi nga ng Galatians 2:20, hindi na po tayo ang nabubuhay sa ating sarili. Amen? Kundi ang anak ng Diyos na nagmahal sa atin. Sino dito yung mga nakatanggap ng pagmamahal ng Panginoon? Amen. Ibig sabihin, kayo po, no, ay inyong binigay na ang buhay sa Panginoon at si Kristo na ang nabubuhay sa atin. Amen po ba? Kaya nga sa atin, wala na yung multo di ba? Hindi na uso sa atin yung nagmumulto. Tama ba? Ipuin mo nga yung katabi mo, baka multo yan. Okay? Meron bang flesh yan? Meron ba? Okay? So, bakit? Kasi si Kristo na ang nabubuhay sa atin, hindi na yung sarili natin. Kaya we need to walk by the Spirit of the Lord. Amen. So, ang sabi nga natin, ulitin natin yung John 14:26. Jesus promised the disciples, sabi niya, the Helper, which is the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all that I said to you. Okay? So, ibig mong sabihin, no, ang Panginoon ay laging magpapaalala sa atin at maglilid po sa atin upang tayo po ay magtagumpay sa buhay na ito. At wag natin pong kalimutan, no, ang role po ng helper o ng banal na Espiritu ay tayo po ay gabayan sa lahat ng ating pong gagawin sa araw-araw. So, ang sabi ko, ulitin ko ulit, no? Ang sabi po sa Zechariah 4:6, not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord of hosts. Okay? The Holy Spirit presence with us is especially important. So, napaka-importante po as we engage the ultimate conversation of prayer with the Father. So, meron po tayong ultimate conversation, no? Ang ating pong pakikipag-usap sa Diyos Ama, no, ay napaka-importante. At ang Banal na Espiritu, ang role ng Banal na Espiritu sa buhay natin, siya po ang maglilid sa atin how to pray, ano po ang ipagpe-pray po natin. Tama po ba? He is God's own Spirit. Sabi nga lang, yung helper na yon ay
mismo, yun po ang banal na Espiritu ng Diyos. He teaches us the Lord's will. Tinuturuan tayo kung ano ang kalooban ng Diyos, kung paano tayo makikinig sa Kanya, kung paano tayo uunawain yung katotohanan, at kung paano tayo magkakaroon ng malalim na relasyon sa ating Ama sa Langit. At tayo din po ay Kanya pong sinasanay at tayo binibigyan ng kapangyarihan to fulfill God's plan for our lives with the wisdom from above. So malaki po ang role ng banal na Espiritu sa buhay natin. It's also, sabing ganon, ang ating pong patnubay ng banal na Espiritu ay katulad po ng like an ambassador, katulad po ng representative. Okay? So siya po ang nagre-represent ng policies ng heaven, ng kingdom of God. Siya po ang nagbibigay po sa atin ng mensahe, no? At siya rin po ang nagbibigay sa atin ng unawa kung ano ang nais ng Diyos sa buhay natin. The Holy Spirit faithfully conveys to us the Father's will in a way we understand. Tama po ba? Ang banal na Espiritu po ang nagbibigay po sa atin ng unawa upang matutunan natin kung ano yung kalooban ng Panginoon at kung paano natin mauunawaan at maintindihan yung sinasabi ng ating Diyos sa atin. He represents us before God in a manner worthy of His righteous name. Amen ba? So, the Apostle Paul says, sabi po sa Romans 8:26, verse 27, sabi po doon, the Spirit also helps our weaknesses, for we do not know how to pray as we should. But the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words, and He who searches the heart knows what the mind of the Spirit is, because He intercedes for the saints according to the will of God. Ano ba yung mga weaknesses natin in prayer? Di ba? Meron tayong mga weaknesses pagdating tayo nananalangin, di ba? Minsan, mga 3 minuto pa lang, parang, medyo yung ating mind, parang wala na, malabo na, wala na tayo masabi, di ba? Tama po ba? So, minsan, ang ating words o yung ating pong mga sinasabi o yung mga salita natin, no? O yung sentence natin, hindi natin mabuo. Hindi natin alam kung ano yung pagpe-pray natin. Di ba? But the Holy Spirit is the one who help us in prayer. Amen? Kaya nga po, meron tayong tinatawag na heavenly language, di ba? When we baptize, nang tayo po ay nabautismuhan ng banal na Espiritu ng Panginoon, no? Many of us, nakatanggap po tayo ng tinatawag na speaking in tongues. Amen? That's the powerful gift ng Panginoon sa atin, no? So, yung mga hindi pa po, no? Hindi pa kayo nakakapag-speak in tongues, wag po kayong mag-alala, no? Kahit sa bahay, pwede kayong bautismo ng Panginoon at bibigay sa inyo yun. Amen po ba? And yun po yung istorya ko, no? Ako po ay nabautismohan ng Banal na Espiritu sa isang bahay lang. Hindi po sa church. Amen? Bakit? Kasi hindi naman limited ang Banal na Espiritu sa church lang eh. Hindi lang limited ang Banal na Espiritu sa ating encounter eh. Wherever the presence of the Lord is, nandun po yung kapangyarihan niya para ibigay po sa atin. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. If only we desire yung gift na yon. Amen? So, napaka-powerful po ng Espiritu ng Panginoon kapag tayo'y nananalangin. Siya po ang nagbibigay po sa atin kung ano po ang ating ipapanalangin. At times, we do not know how to express the full depth of our desire, no? Or feelings. Hindi natin alam kung ano po yung kailangan natin, what we need. Sometimes, o karaniwan, or kadalasan, tayo po ay napapagod. Di ba? Kaya minsan gagawin na lang natin, pagka pagod na tayo, matutulog na lang tayo, di ba? But when we ask the Holy Spirit, no, to guide us in prayer, no, binibigay niya sa ating espiritu, sa ating sa ating mind at sa ating katawan, no, kung ano po yung ipagpe-pray natin.
So, ano man yung mga bagay na hindi natin kayang ipanalangin, the Holy Spirit will lead us or teach us and lead us to pray kung ano po yung nais ng Diyos na ipag-pray po natin. Amen ba? Kaya we need to practice, no? Pina-practice dapat natin yung heavenly language natin, no? Pagising sa umaga, no? Urabasya ka na, masaktan na. Anong gagawin ng diablo, di ba? Dahil hindi niya maintindihan yon, aalis na lang siya. Diba? Ano naman itong pinagsasabi nito ni Pastor Dave? Umaga, di ba? Tama ba? So, hindi naiintindihan ng ating kaaway yon, di ba? Amen po ba? So, mas maganda po na i-practice po natin yon. So, meron pong mga instances sa buhay natin, no? Na yung discouragement ay talagang napakalakas, no? Sa buhay natin, dumadating sa buhay natin. At yung puso natin, no? Parang puputok na, no? Sa ating discouragement, sa ating frustration. But, praise God, ang ating Ama sa Langit, tinutulungan niya tayo sa magitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen? Yan po ay hindi lamang po tayo ang naka-experience niyan. Okay? Si Pablo po, na-experience niya po yung mga kahirapang yan, no? At yan ay makikita po natin sa 2 Corinthians chapter 1, verse 8 to 9. Ang sabi niya, so si Paul po, he found himself na-discouraged din po siya. Pero ito po ang sabi niya, sa 2 Corinthians chapter 1, verse 8 to 9. Sabi nga nun, kinumpisal niya po at sinabi niya po, sabi nga nun, we do not want you to be unaware, brethren, of our affliction which came to us in Asia, that we were burdened excessively beyond our strength, so that we despaired even of life. Indeed, we had the sentence of death within ourselves, so that we will not trust in ourselves, but in God who raises the dead. Sabi niya, sabi ni Pablo, hindi kaila sa inyo mga kapatid, sabi nga nun, ang aming pong paghihirap, no? Nung kami ay lumilibot sa Asia, no? Kasi missionary po siya, no? At meron siya mga kasama missionary. Sabi nga nun, that we were burdened excessively. Kami na nabibigat ang lubha. Sabi nga nun, beyond our strength, no? Lagpas-lagpas na, parang buong naming lakas ay nawawala na. Ang sabi nga nun, so that we despaired even of life, no? Na pwede silang mamatay, pwede silang mawalan ng buhay. So sabi, we have the sentence of death within ourselves. Sabi nga nun, meron ng paghahatol ng kamatayan sa sarili namin dahil sa paggawa nila ng kalooban ng Panginoon. Pero sabi nga nun, but in God who raises the dead, yun po ang tumutulong sa kanila, ang ating Diyos, ang Espiritu ng Panginoon. Amen? At ganun din, no? Marami din po siyang mga tinanggap na mga hagupit, no? Nung siya po ay nakulong, no? Ang kanyang buhay ay naging na-endanger yung kanyang buhay dahil siya po ay kinulong at pinahirapan. Okay? Kaya po sa atin po hindi po surprise yun na tayo kapag tayo dumadaan sa mga masalimuot na buhay o pamumuhay natin, meron na po palang nauna sa atin. Amen. Hindi lang ho tayo ang nakakaranas ng mga ganitong mga karanasan, kundi yung ating mga nauna pang mga apostles, mga disciple ng Panginoon. Amen. Sa totoong ngalan po no, napakapalad po nating mga Pilipino. Amen. Tingnan niyo po yung balita sa Middle East, di ba? Sa Syria, sa Libya, di ba? Yung mga ISIS, di ba? Anong ginagawa sa mga Kristiyano, di ba? Meron nag-send sa akin ng mga pictures nung di ba? Yung mga pinugutan nila ng ulo, no? Nakalagay lang dun sa nilagay nila dun sa isang parang railing doon, no? At sinabit yung mga ulo ng mga Kristiyano doon. Sabi ko, nung nakita ko, nagdurugo yung puso ko, umiiyak ako. Sabi ko, Lord, ano ba itong nangyayari sa mundong ito? Diba? Sabi ko, Lord, napakapalad namin, hindi pa namin ito nararanasan. Pero yung mga kapatid natin na nandun sa
sa Middle East, no? Talagang makikita natin yung grabing persecution sa kanila. Amen? So we need to pray. We need to pray. Nung nakita ko ngayon, di ko alam kung paano manalangin eh. Paano ko ipapanalangin eh. Then I began to pray in the Spirit. Amen po ba? Hallelujah. So sana maging eye-opener sa atin to, no? That this is the last days. Amen? At sa mga huling araw, ang sabi ng Panginoon, ibubuhos ng Diyos ang kanyang banal na Espiritu sa lahat ng tao. Amen? Yan po ang sabi niya sa Amos, no? Lahat po tayo, no? Tayo po ay pupuspusin ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ano ang dahilan? Bakit niya tayo pupuspusin? Upang tayo ay magkaroon ng kapangyarihan, ng tapang, upang maipahayag natin ang mabuting balita ng Panginoong Hesukristo. Amen? Yan po ang ultimate purpose, kaya ho tayo ini-empower ng banal na Espiritu ng Diyos. Na tayo ay gamitin ng Diyos upang tayo ay magpahayag ng kabutihan at pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. During the time, the Apostle Paul, no, they experienced a terrible difficulties in their lives. No? Finding himself at the center of, sabi nga nandun siya sa gitna ng kaguluhan sa Ephesus, no? At makikita niyo yun, na siya ay binabahalak, nai-ambush, no? Nung siya po ay pupunta doon sa governor, no? Marami ng mga tao na nagagalit sa kanya na gusto siyang ambushin, no? Gusto silang tambangan. Okay? Pero hindi sila inalaw ng Panginoon dahil nilid ng Panginoon si Pablo ng banal na Espiritu upang siya ay makaiwas doon sa danger or sa difficulties o doon sa ambush na nais ng mga taong galit sa kanya. Amen? So, ganun din po ang ginagawa ng banal na Espiritu ng Diyos. Tayo iniiwas ng Diyos sa lahat ng kapahamakan natin. Amen? Pero ang tanong, bakit marami pa rin napapahamak? Bakit? Kasi hindi tayo naglalakad ng kasama ang Espiritu ng Panginoon. We go on our own way. Di ba? Nagre-rely tayo sa sarili nating kakayahan, sarili nating kalakasan. Tama po ba? Amen ba? Imbis na magtiwala tayo sa Diyos, kanino tayo nagtitiwala? No? Sa sarili natin o sa ibang tao. Amen ba? Pag wala tayong makain, wala tayong mapambili ng ating pambayad ng ating mga renta, no? Sino-sinong hinahanap natin? No? Si Kabise, si El Bombay, di ba? Dapat si El Shaddai, di ba? Amen. Palakpan natin ang Panginoon. We need to be guided, no? By the Holy Spirit. Okay? At ililid niya tayo sa tamang kaparaanan. Amen ba? So sabing ganon, si Pablo, no, ay marami po siyang mga kahirapan at mga pangyayari, difficulties in his life, no, na sa tingin natin na siya po ay tinulungan ng banal na Espiritu upang makaiwas sa lahat ng mga difficulties na ito. At sabi niya nga, nung siya po ay magpapaalam kay Timothy, no, sabi niya, Timothy, I fought the good fight. No? Sabi niya, naipaglaban ko. No? Ako'y nakibaka ng maayos sa aking mga difficulties. At sabi nga nun, I finished the race. Amen ba? So, sabi nga, ito yung panahon na sa panahon na tayo ay nagigipit, sa panahon na tayo po ay depressed, meron po tayong mga pinagdadaanan, ito po yung panahon na para hindi po tayo mag-quit. Don't give up. Amen? Mas lalong nakikita nyo yung matinding kahirapan, wag tayong mag-give up. Kasi sa dulo nun, nandun na yung tulong ng ating Panginoon. Amen? He had a good reason, no? God has a good reason, no? Why He allow us to experience difficulties,
adversity in our lives, not only to shape us, but to see His glory in our difficulties. Amen? Para makita natin yung kaluwalhatian ng Panginoon sa gitna ng ating mga pinagdadaanan. Ito ba'y nararanasan nyo din? Amen? O lahat tayo nakakaranas nito? Okay? So, lahat po tayo ay nakakaranas ng mga troubles na ito, yung kawalan ng pag-asa. Okay? Kaya ng Diyos na baguhin yung kawalan natin ng kasiguruhan sa tulong patungo sa malawak na pag-asa na nais ng Diyos para sa atin. Amen. You struggle to find a reason to keep fighting, but you are so tired and overwhelmed that you just want to give up. Despite all this adversity, no? Makikita po natin si Pablo at tayo po ay kailangan magtiwala sa Panginoon. Amen? Be assured that a helper sees o nakikita po ng ating patnubay kung gaano kalalim ang ating pong mga pinagdadaanan. He translates your feelings more accurately than you can articulate them yourselves. And He comforts you with the knowledge that He understands what you need. Alam na alam po ng ating patnubay kung anong-ano po ang ating pong mga pangangailangan. He also, the Holy Spirit, is our guarantees that your tribulation are not in vain, but will build you up in the faith if you respond to Him in obedience. Amen? Kapag tayo ay nagtumugon na mayroong pananampalataya at pagsunod sa Kanya, ay yung ating pong lahat ng ating mga pinagdadaanan na yan, ay ating pong mapapagtagumpayan. Amen? Ito po yung sinasabi natin, we are being led by the Holy Spirit. Amen? So, obeying His prompting, no? Ang importante po, kung tayo po ay nagnanais ng patnubay ng banal na Espiritu ng Diyos, we need to obey His prompting. Ibig sabihin, kung ano yung sinasabi ng Panginoon, yun po ang gawin po natin. Okay? So, wag po nating i-miss yung katotohanan ito that we need to obey His prompting. We need to respond to the Holy Spirit in obedience. Sapagkat ito po ang susi. When we respond accordingly sa will ng Panginoon and according to the Spirit of God, ito po ang magiging susi natin. Para tayo po ay patuloy na magtagumpay sa buhay na ito. This part of the conversation is yours. Kapag tayo nananalangin sa Panginoon, no? Tayo po mismo, no? Ay kausap po natin ang ating Ama sa langit. Amen po ba? Your willing submission to what the Holy Spirit tells you, no? Ito po yung sinasabi natin na kung ano yung sinasabi ng banal na Espiritu ng Diyos sa atin, yun po ang sabihin natin sa ating Ama sa langit. Yun yung prompting. Yun po yung sinasabi. Kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa puso mo, ng banal na Espiritu ng Diyos, yun po ang ipanalangin po natin. Pero minsan ko kasi parang sinasabi, Lord, parang nonsense yung prayer ko. Hindi naman ito yung pangangailangan ko eh. Pero yun yung sinasabi ng Panginoon eh. Tama po ba? Minsan hindi naman natin kailangan laging ipanalangin yung sarili natin eh. Tama ba? Ako po, natutunan ko po yan eh. Bago po ako manalangin sa sarili ko, unahin ko muna yung iba. Amen ba? Bakit? Kasi yun yung gusto ng Diyos na tayo manalangin sa iba bago yun sa atin. Kasi alam natin na kapag tayo nanalangin sa iba, God will take care all our needs. Amen? Kasi ginagawa natin yung kalooban ng Espiritu ng Panginoon. So the Holy Spirit will teach us how to listen to the Father. Kapag tayo nananalangin kasama ang banal na Espiritu, yung prompting ng Holy Spirit, okay? Tayo po ay natututo na makinig sa ating Ama sa langit sa magitan ng kanyang salita. Communicating the truth in a way you can receive according to your spiritual maturity. He show you how to apply biblical principles to your life, and our part is to obey Him, and as you do, He strengthens you. Amen? Yan po yung sabi sa 1 Peter chapter 5, verse 10. Ang sabi po doon, and after you have suffered a little while,
1 Peter po, chapter 5, verse 10. Sabi po sa Amplified, "The God of all grace, who imparts all blessing and favor, who has called you to His own eternal glory in Christ Jesus, will Himself complete and make you what you ought to be. Establish and ground you securely, and strengthen and settle you." So yan po yung sinabi ng 1 Peter 5 verse 10, no? Na kapag tayo ay magkakaroon ng pagsunod at i-apply po natin yung prinsipyo ng salita ng Panginoon sa buhay natin, ay tayo po ay makakatanggap ng kalakasan na nagmumula sa ating Panginoon. So ito po ay hindi po hiwaga, no? Na ating pong, ganun ba yun? Diba? Hindi po nahiwaga po sa atin. Hindi po ito mystery. No? Hindi po ito sikreto. Ito po ay inilalahad po sa atin ng Panginoon. Tama po ba? Ang sabi po dito sa Galatians ulit, sabi po doon, "But I say," sabi ni Pablo, "walk and live habitually in the Holy Spirit, responsive to and controlled and guided by the Spirit. Then you will certainly not gratify the cravings and desire of the flesh or human nature without God." Amen po. So we need to be led by the Holy Spirit of the Lord. So dito rin po makikita po natin na si Pablo din po, no, ay natutuhan niya. He learned to deal with troubles in God's way. Tama po ba? So kailangan po matutunan po natin na i-deal po natin yung ating mga difficulties, yung adversity natin, mga problema natin sa umagitan ng kaparaanan ng Diyos, hindi sa kaparaanan natin. Amen po ba? Rather than the ways of the world, o kaya yung kaparaanan ng mundo ang ating gagamitin. When we experience difficulty, our human nature tries to express it in our ungodly ways. Di ba? Pagka nakakaranas po tayo ng mga difficulties, yung human nature natin, yung mind natin, no? Ang kaagad na gusto niyang gawin, yung kaya lang nating gawin at yung gusto lang nating gawin. Hindi yung gusto ng Diyos na gawin sa buhay natin. Tama po ba 'yon? Sa magitan ng saan natin ginagawa or ginagamit or ano yung ways natin, yung human nature natin na ginagawa. Minsan masyado tayong possessive, no? And sometimes we are so addicted, no? At minsan very immoral na yung ating kaparaanan. Hindi na tama, hindi na mabuti yung ating ginagawa. Amen. So kahapon po meron po akong isang pulis na kinaunselan kasi po meron po tayong mga proyekto sa ating pong kapulisan. Ito po yung Oplan Gabayan, no? Ang Oplan Gabayan po ng PNP, lalo na po dito sa QCPD, no, ay ginagawa po ng lahat ng 12 stations, no? At tayo po ay kaparte po doon. So ang Oplan Gabayan ay ito po yung mga police o yung mga men in uniform na meron po silang mga problema sa kanila pong pag-serve bilang mga police. Okay, ibig sabihin, meron silang mga administrative case, meron silang mga criminal case, okay? So ang ginagawa po natin ngayon, sila po ay tinutulungan na, lalo na po yung may mga problemang pulis. Sila po ay tinutulungan natin na sila ay bumalik doon sa normal na yung moral ascendancy ng kanila pong buhay ay bumalik doon kasi po marami pong problema eh. Sa totoo lamang po, marami pong problema sa ating pong mga kapulisan. Okay? Kaya nga po tayo po ay nagiging parte. So, kahapon ang aming pong topic, nung una pong topic namin is yung motive. Pangalawa po, yung morality. Okay? So, sa morality, ito yung ibig sabihin, yung mabuting pagkilos, yung asal po natin, no? Ay tinuturo po natin sa kanila na dapat ganito yung maging moralidad ng buhay mo. Ito yung dapat na maging asal natin pagdating po natin sa paglilingkod. At yun din po ay kailangan i-apply yung prinsipyong iyon, yung universal principle doon sa ating tahanan. Okay? Ang maganda po, no, itong pulis na ito, no, dahil po one-on-one po kami, nag-e-express siya ng kanya pong mga, kusaloobin, no?
At marami po kaming napag-usapan at isa doon nga po yung kanyang pagtatrabaho. So alam nyo, minsan ang problema niya, tardiness. Laging late sa trabaho. Okay? Yun lang yun, ha? Pero alam nyo, pagka ganun pala sa kanila, no? Ang laki ng demerit sa kanila noon. Hindi nila matatanggap yung mga benepisyo na dapat sa kanila. Yung malate ka lang at hindi ka naka-proper uniform, mali yung uniform mo, mali yung sombrerong suot mo, mali yung sapatos na sinuot mo, no? Ay malaking demerit sa kanila yon at hindi sila tatanggap ng anumang mga perks nila na dapat makuha po nila. Okay? At minsan, sabi, mag-ano na lang sila, yung iba daw ay magre-retiro na lang, wala pang nakukuha dahil tambak-tambak yung mga kaso nila at mga administrative cases nila. Kaya sa part po ng QCPD, ang sabi nila, although sabi niya, dun sa criminal case, wala po kami magagawa kasi nakakaso na yon. Yung administrative, meron pa rin. Kasi kung sila'y magkakaroon ng pagbabago sa kanilang moralidad, maaaring maibalik lahat yung mga benepisyo nila. Amen? At ang maganda po sa police na ito, very responsive siya. No? Sabi niya, Pastor, sa akin nga, hindi na yung maibalik yung mga perks. Gusto ko lang maging maayos yung aking pagre-retiro kasi malapit na siya magretiro, 2 taon na lang magre-retiro na siya, di ba? Sa akin wala nang halaga yun, kundi gusto ko lang na sabi niya maging maayos ako, pati yung aking pagserbisyo ng 2 taon. Okay? So he is willing, no? Sabi gano'n, willing naman talaga akong magkaroon ng pagbabago. Amen? Kaya malaki po yung part ng moralidad, lalo na sa ating mga Kristiyano. Amen ba? Dapat tayong mga Kristiyano ang merong mga mabubuting asal. Amen ba? Hindi po tayo yung very prideful, no? Very proud sa sarili natin, di ba? So, dapat po makita po sa atin 'yan. Okay? So, ganun po yung dapat po nating gawin na being led by the Holy Spirit, no? Pupunta po tayo doon sa kaparaanan ng Diyos at hindi po sa kaparaanan ng ating mga sarili. Amen po ba? Tayo po ay pinalaya ng Panginoon. Amen po ba? Tayo po ay pinalaya na ng Panginoon mula sa kasalanan, mula sa kapahamakan, sa buhay na ito. So sabi nga noon, we can crucify, no, yung ating pong desire ng ating flesh, no? Kaya nga sabi ni Pablo, dapat daw araw-araw tayong mga Kristiyano ay namamatay. Dapat pinapatay natin araw-araw, no? Yung nais ng ating laman, ng ating desire, ng ating pong sarili. Sabi, itong flesh na ito, those things that are subtly destroying us and causing our heartache day by day, we need to learn to walk by the Spirit. Amen? Sapagkat yung mga nakikita natin, no, although yan ay realidad, nakikita natin, but there is the true reality beyond our circumstances. Amen? May masigit na totoo doon sa ating pong nakikita. Sapagkat ang banal na Espiritu ng Diyos, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Diyos ay maglilid po sa atin para tayo magtagumpay sa buhay na ito. Amen? So perhaps, sabing ganon, you are wondering, what the phrase walk by the Spirit? Ano ba ibig sabihin nun? Ano ba ang ibig sabihin nun sa buhay natin na tayo'y lumakad sa magitan ng Espiritu? So, paano mangyayari yon? To walk in the Spirit means obeying His initial prompting. So, ang ibig pong sabihin yung paglalakad na kasama ang Banal na Espiritu, na ang patnubay ng Banal na Espiritu ay yung ating pagtugon sa unang prompt, o ibig sabihin, pag na-sense nyo sa puso ninyo at na-realize nyo, ito yung sinasabi ng Banal na Espiritu, dapat yun na po yung ating pong susunod. Amen? Pag sinabi ng tumuloy dyan, huwag ka nang tumuloy. Amen? Sayang naman. Di ba? Minsan lang to sa buhay ko, ano mangyayari? Di ba? Sayang naman yung opportunity. Pero sa sinabi ng Panginoon, huwag ka na dyan. Meron akong mas higit na magandang inihanda para sa iyo.
Amen? So wag tayong manghinayang kapag meron pong tayong namimiss na sa tingin natin, uy, sayang naman to. Alam nyo, sa Diyos, walang sayang eh. Amen? Sabihin natin, na-miss natin yung isang napakalaking pagpapala na yon, no? Sayang. Diba? Hindi ko, sana ginrab ko na yon. Sana may blessing ako ngayon. Diba? Pero alam nyo, minsan, merong way ang Panginoon eh. Diba? Alam nyo, sa opisina namin, nakakatuwa. Dahil meron pong mga projects na dumadating sa amin na napapagawa. Pero napakalaki pero hindi po namin ina-approve. Bakit po? Kasi alam namin hindi magiging maganda para sa Panginoon. Hindi makakaluwalhati sa Panginoon. Amen? Alam nyo, marami pong gusto magpa-imprenta po sa amin ng kalendaryo. Okay? Kaya lang, merong mga babaeng nakahubad. Di ba? O kaya gustong magpa-imprenta sa amin ng kalendaryo na may alak at sigarilyo. Pero napakalaki no. Kung biro nyo, hindi lang naman no Metro Manila ang susuplayan no, di ba? Buong Pilipinas, di ba? So ilang milyon-milyon yun. Tama po ba? Kung sasabihin na, sayang naman to, di ba? Grab kong na nga ito para at least meron kaming maganda yung aming kumpanya makikita, no? Alam nyo, hindi naman ganoon ng Panginoon eh, di ba? Sometimes we need to choose. We need to discern, no? Ano ba yung mga bagay na magbibigay ng luwalhati sa Panginoon at hindi? And that's we call leading by the Holy Spirit. Amen? Sometimes, minsan, obvious na nga eh, di ba? Minsan, pinipili pa natin. Obvious na hindi naman magbibigay ng luwalhati sa Panginoon, pero sayang, di ba? Nangihinayang tayo, kaya igagrab natin. We compromise yung ating pong pananampalataya at yung ating prinsipyo na galing sa salita ng Panginoon. Amen? At ang maganda po, doon sa mga tinanggihan naming trabaho, meron pong pinalitang Panginoon na masigit at mas malaki ang proyektong yon. Amen? Hallelujah. Sa katunayan ko, ngayon nga ho, nag-uumpisa na ho kami. Amen? Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Kapag ho tayo pinapatubayan ng banal na Espiritu, hindi ho tayo magkakamali sa ating pong mga desisyon. Amen ba? We need to be led by the Holy Spirit of God. So to walk in the Spirit means obeying His initial promptings. You do it by going through each day aware of the Holy Spirit presence within you. You submit to Him as you feel Him pulling you in a certain direction or tugging you at your heart to take particular course of action, even if you don't quite understand why. Kahit na minsan, Lord, bakit mo ba ako pinipilit na tanggalin dito sa lugar na ito? Gusto ko to eh. Hindi ko maintindihan, Panginoon. Ito na nga yun, opportunity na nga ito. Amen ba? Minsan hindi natin maintindihan, pero tayo pinipilit ng banal na Espiritu, no? Na tayo ilayo doon. Na maaring yun ang magiging umpisa ng ating kapahamakan at doon mag-e-end yung ating mga buhay. Amen po ba? So, wag ho nating pilitin, no? Na kapag ho tayo ay binibigyan ng prompting o ng salita ng Espiritu ng Panginoon, as we continue sa presence ng Panginoon, kapag ho tayo inilalayo ng Diyos sa mga bagay na yon, lumayo po tayo. Dahil mas higit na alam ng Diyos ang mangyayari sa atin. Amen? Mas kilala tayo ng Panginoon. Amen po ba? So we need to have, sabi nga, yung conversation natin, yung ultimate conversation natin sa ating Ama sa Langit ay sa panalangin sa Espiritu ng ating Panginoon. Amen po ba? So, sabi ko nga po, yung the ultimate conversation. This is the way the ultimate conversion becomes real in your life. You obey the initial prompting of the Holy Spirit, as you do, the voice of God becomes stronger and more prevalent in your life. So eventually, you begin to see spiritual realities that only a person who is in constant communion
with the Father can perceive. Amen ba? So, ibig sabihin, kapag tayo patuloy na nanalangin sa Panginoon at patuloy po tayong sumusunod sa prompting ng Banal na Espiritu ng Diyos, sabing ganoon, mapapakinggan po natin ng malakas ang boses ng Panginoon. Amen ba? Hindi po yung malakas na malakas, kundi sa puso natin, minsan tumitibok na yung puso natin, di ba? Alam niyo po yun no? Ako po, madalas po ako pagka meron akong prompting, no? Hindi ako mapakali, yung puso ko, malakas ang kabog. Okay? Lalo na sa ating pong mga kababaihan, di ba? Minsan, malakas ang instinct niya, di ba? Sinasabi nating instinct, di ba? Tama po ba? So, merong ginagawa ang Diyos sa atin, the voice of God, no? Magiging prevalent yun, magiging malakas sa inyong buhay yon. So, ito po it will begin to see spiritual realities, no? Naalala ko po yung kwento ni Elisha, no? Yung sila po ay kasama niya po yung servant niya si Gehazi. Nung sila po ay nasa bundok at sila po ay pinaligiran ng mga Syrian army, no? Dahil po sila ay gustong patayin ng mga Syrian at nung hari ng Syria. So ang sabi ng hari ng Syria, sige palibutan niyo yan sila Elisha, no? Okay? So ang kanilang pinalibutan ay 2 tao lang, si Elisha at si Gehazi, no? At nung itong si Gehazi, yung servant ni Elisha, gumising ng umaga, nakita niya po yung napakaraming chariots, maraming sundalo na nasa paligid nila. Yung malakas na army ng Syria. Amen? Siguro pag pupungas-pungas pa siya, paggising niya, nagulat siya, no? So, nagkaroon siya ng takot, no? At ito po ay nasa istorya po ng 2 Kings chapter 6, verse 8 to 19, no? So, sabi nga, when the Arameans gathered against Israel and surrounded the city of Dothan, the prophet was unafraid and unmoved, no, si Elisha. But his servants, on the other hand, saw the multitude of soldiers, horses and chariots, and was terrified. And he cried, sabi niya ganon, "Alas, my master, what shall we do?" Sabi niya, nung nakita niya nakita ng servant, yung napakalaking army, no? At nakita niya yung mga chariots at yung mga horses at mga sundalo, sabi nga no, ala amo, anong gagawin natin? Okay? So anong ginawa ni Elisha? Sabi nga no, Elisha remained calm. Kalmado lang. Sabi mo, kalmado ka lang. Sabi niya kay Gehazi, "Do not fear," he replied, "for those who are with us are more than those who are with them." Then Elisha prayed and said, "O Lord, I pray, open his eye that he may see." And the Lord opened the servant's eyes, and he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire all around Elisha. Amen? Kaya dapat tayo, pagka dumadating yung problema, kalma lang. Hindi ako matatakot, hindi ako kakabahan. Diba? Anong gagawin natin? Manalangin tayo. Lord, ipakita mo sa akin ang iyong kabutihan sa araw na ito. Amen? Pagdilat mong gano'n, wow, Lord, wala akong pambayad ngayon, pero alam ko, meron akong pambayad mamaya. Amen? Lord, paano na to? Graduation na naman, marami na namang gastusin. Di ba? Tama ba? Naku, yung mga kabataan natin, Lord, malapit na po yung camp. Last day po ngayon. Di ba? Start to pray. Lord, open my eyes so that I may see. Amen? Sometimes yung reality ng buhay natin ay meron pang mas higit na realidad doon. Amen? So, ang sabi doon, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire all around Elisha. So while the servant saw the enemy had encamped the city, Elisha perceived the greater spiritual reality. There's a spiritual reality, greater spiritual reality, that God was fighting the battle for them. Amen?
So it's not your battle, it's God's battle. Amen? Because of this, he remained confident and secure. Likewise, the more you obey the Spirit and closer you grow to the Father, to our God, the stronger your faith and assurance. Amen? Mas lalo tayong lalakas kapag tayo ay merong kumpiyansa sa ating pong Panginoon at hindi po sa ating sariling kakayahan. You can see this truth demonstrated through scriptures, no? Sabi ganon sa Psalms 23, no? Sabi ganon, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Psalms 23 verse 4. No, ano pa ang sabi ng scripture? The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the defense of my life. Whom shall I dread? Though a host encamp against me, my heart will not fear. Though war arise against me, in spite of this, I shall be confident. Psalms 27 verse 1 and 3. Sa Psalms 46 verse 1 to 2, kung pwede po nating i-flash po sa ating pong screen. Psalms 46 verse 1 to 2 says, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, we will not fear. Sabihin mo, therefore, we will not fear. Though the earth should change, and though the mountains slip in the heart of the sea. Kahit na daw po magunaw ang mundo at magbago, no? Eh sabing ganon, ang ating Diyos, ang ating muog, ang ating kalakasan. Ang matibay na muog at kalakasan. Siya ang laging tumutulong sa oras ng ating kagipitan. Jeremiah 17 verse 7 to 8. Blessed is the man who trusts in the Lord and whose trust is the Lord. For he will be like a tree planted by the water that extend its root by a stream and will not fear when the heat comes, but its leaves will be green, and it will not be anxious in a year of drought, nor cease to yield fruit. Amen? So sabi ganon, mapalad ang tao na ang kanyang pagtitiwala ay sa Diyos. Siya ay katulad ng isang puno na nakatanim sa isang buhay na tubig. Tama po ba? At siya ay hindi natatakot, dumating man ang tagtuyot. Amen? At sabi ganon, ang kanyang dahon ay laging sariwa. Amen. Ang lagi nating mukha ay mukhang mukhang papaya ba o mukhang ampalaya? Ha? Dapat daw tayo magmukhang ubas. Sabi nga ni yan. Okay, so yan po. So dapat daw lagi tayong fresh kung tingnan, di ba? Hindi yung parang tayong malabsana, 'di ba? Yung parang wala lang kasi sariwa, 'di ba? Alam niyo kahit na tayo ay may mga edad na, no, ay sariwa pa rin tayo. Kapag tayo ay nakatanim, no, sa buhay na tubig ng ating Panginoon. Amen, which is the Holy Spirit. Sabi ganoon, out of our belly, no, in our spirit shall flow rivers of living water, no. Kaya hindi po tayo natutuyo at hindi po tayo matutuyuan dahil po tayo ay nakatanim sa buhay na stream ng tubig. Amen? Hallelujah. Palakpakan naman natin ang Panginoon. So, walking or being led by the Holy Spirit, hindi naman ibig sabihin na hindi na ho talaga tayo mag-aalala, no? Ibig lang sabihin noon, we put our trust in God, anuman po yung ating pong mga alalahanin, ibinibigay po natin sa ating Panginoon. Amen po ba? So, sa huli pong scripture na nais ko pong basahin, no? Ito po ibabasahin ko sa Amplified. Sa 1 Corinthians chapter 2 verse 6 to 16. Okay? Nandiyan po ba yan? Verse 12 pala. Sorry. Verse 12. Basahin po natin yan. Okay. So basahin po natin sabay-sabay.
Now we have not received the Spirit that belongs to the world, but the Holy Spirit who is from God, given to us, that we might realize and comprehend and appreciate the gifts of the divine favor and blessing so freely, lavishly bestowed on us by God. Verse 13, and we are setting this truth forth in words not taught by human wisdom, but taught by the Holy Spirit, combining and interpreting spiritual truth with spiritual language to those who possess the Holy Spirit. But the natural, non-spiritual man does not accept or welcome or admit into his heart the gifts and teachings and revelation of the Spirit of God, for they are folly or meaningless or nonsense to him, and he is incapable of knowing them or progressively recognizing, understanding, and becoming better acquainted with them, because they are spiritually discerned and estimated and appreciated. But the spiritual man tries all things and examine, investigates, inquire into questions, and discern all things. Yet is himself to be put on trial and judged by no one. He can read the meaning of everything, but no one can properly discern or appraise or get an insight into him. For who has known or understood the mind, the counsel and purposes of the Lord, so as to guide and instruct him and give him knowledge? But we have the mind of Christ. Sabi natin, we have the mind of Christ. We have the mind of the Messiah, and do not hold the thoughts, feelings, and purposes of His heart. Amen? So napakaganda po, no? Yung mga natural mind natin, yung carnal mind natin ay hindi matanggap yung mga bagay na mga spiritual. Tama po ba? Pero tayo po, ang sabi ng Panginoon, we have the mind of Christ. Amen? So, we have the mind of Christ. Therefore, ngayong umaga nito, I challenge you, no, to begin each morning or each day, no, to pray sa ating Ama sa Langit na tayo po ay gabayan araw-araw ng banal na Espiritu at tayo po ay patnubayan niya sa araw-araw. Amen? Panalangin din po natin na tayo po ay kausapin ng Diyos sa puso natin at maging sensitibo po tayo sa paggalaw ng banal na Espiritu kung ano po ang mangyayari sa buhay natin sa araw na ito o sa araw na yon. Amen po ba? At tayo ay puspusin ng Diyos ng tinatawag na supernatural joy. Amen po ba? At gamitin tayo ng ating Panginoon sa kanyang layunin at tayo po ay patuloy na mag-alay at tumugon sa pagkakatawag sa atin ng ating Panginoon. If you yield to the Holy Spirit and depend on His ability rather than our own, He will enable you not only to live a life that is pleasing to Christ, but also to experience God in ways you never thought possible. Amen? So kailangan po, lagi po tayong mag-rely sa banal na Espiritu ng Diyos, sa abilidad at kapangyarihan niya rather than our own, and God will enable us, no, to live a life that is pleasing, kalugod-lugod sa ating Panginoon, at mararanasan po natin ang kaparaanan ng Diyos sa tingin natin ang mga bagay na imposible ay magiging posible. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. We have a great time with the Holy Spirit this morning, and being led by the Holy Spirit is a wonderful experience as a Christian, as a believer of Christ. Amen.